So yun guys, what's up? Medyo na busy tayo lately, hindi nakakapag-vlog. So nabenta na rin yung BRV. Hi! Nabenta na yung BRV sa magandang price. Parang pamatak siya 1.1M all in. So sino ba namang hihindi dun, di ba? Nauna kasi nabenta yung brakes. Tapos parang tinesting natin kung mabebenta yung iba siya as a whole. So ayun, minaklas natin yung rega, ang iniwan natin yung work wheels. So far may bumili naman, taga Marikina, all in ng magandang price. So pag tinotal lahat, umabot ng 1.1. So hindi ka na manghihinayang for a 1 year and a half old na car na 30,000 miles, ay 30,000 kilometers na yun halos ang tinakbo. Kasa maintained, pero lahat walang baklasan. Win-win kami pareho nung nakabili, saka ako yung pinagbilan. So move on na tayo sa BRV. Kung may mga questions kayo sa BRV, message nyo na lang ako or comment lang kayo sa page, ha? Kasi wala na tayong BRV, graduate na tayo dun. Masaya na ako na isa ako sa mga unang nag-setup ng tama para dun sa kotseng yun. So yun, move on na tayo sa BRV. Pagkabenta ng BRV, priorities muna. Dapat Hilux, kaso nag-compute ako, di ko kakayanin. So ayun naman natin, ilubog tayo sa financial burden. May Hilux ka tayo, pero hirap naman tayo i-setup. Alam naman natin yung sarili natin. So ayun, tinago ko muna yung portion ng pinagbentahan. Then eto, nabuyo na naman. Wala pang isang linggo pagkabenta, ni-refer ng tropa, may nakatambak daw na just ang tita ng girlfriend niya sa Batangas. So ayun, shoutout na rin sa kanila, kay Earl, saka kay Ma'am Nika ng Toyota Lipa. Ayan, so ito na yung bago nating project. Hindi ko alam kaya paano ko ilo-launch to nung una eh. Ilang beses ko na pinlano kasi tinatamad talaga ako, pero ito na nga. Umpisa na natin. So ano to? Ito na. Yan. 2009 Honda Jazz na, ay 2010 sorry, na Helios Yellow. Syempre hindi yan ganyan nung nakuha ko. Nung nakuha ko yan, may scratches to, yung bumper side, may scratches tong side skirt, tapos may scratches tong front bumper. Nung una ko siya nakuha. Pero syempre nalinis na natin. Kaya natin siya kinuha dahil orig paint pa to. Ito, lahat, basta lahat ng metal panels original paint pa yan. Tapos ang mileage niyan is just 48,000 kilometers na nakuha natin nung March. Nakabubong. Doon hindi naman siya perfect condition, pero para sa edad niya napakabata, saka alam mong hindi siya flooded or aksidente. Kasi yung gas-gas niya talagang siguro sa pagpa-parking lang or ano. Tas wala talaga, pina-PDR lang natin. Tas yan, kaya gumanyan yung color. Pina-ceramic coating natin kay Sir Donge ng Optimum Impressions, ang trusted natin noon pa. So ayan, pakita natin yung unit at mga pinalit natin. So ito, kitang-kita, nag-Mugen wing tayo. Tapos RS taillight nga ba to? Diba sa taillight ng pre-MMC, fit emblem, Mugen emblem, wiper delete. Yan, yan siya sa likod. Tapos medyo madumi lang guys ha. Tapos Mugen na plate bolts, Honda base plate frame. Yan, ito yung loob niya. Original pa lahat yan guys. Orig color, walang bulutong, walang retoke. Bumper at side skirts lang talaga. Tapos pinalitan natin to para medyo sariwa tignan. Ayan, hindi ba siya sobrang perfect, pero malinis pa. Ayan guys, medyo madami lang kalat, madami pa. Daily use kasi. Tapos ito, pinalitan din natin ng JDM spec. Yan. Tapos ito tayo sa labas. Ito, meron na siyang Mugen na visor, brand new. Tapos nagpalit din tayo ng headlight ng lens kasi medyo faded na yon sa original.
Tapos ano pa ba? Yun pa lang naman. Tapos dito sa labas, city na rims muna kinabit natin. Saka natin kabit yung ikakabit dito. Surprise muna yun guys. So lipat tayo sa engine bay. Teka lang, buksan natin. Mamaya na yung loob. So guys, wait lang. Buksan natin yung hood. So sa engine bay, ito. Siyempre, ang pambansang strut bar, Cusco strut bar. Kakakabit lang ni Gilbert kanina. Tapos yan, battery holder. Tapos yan, yung sensor ng ready. Mugen na rod cap. Mugen na oil cap. Yan lang naman so far sa engine bay. Kasi yan, kompleto pa markings nyan. Hood cowl, malinis pa. Ayan guys. Tapos palit din ng bagong battery. Nung nakuha kasi namin siya, discargado siya. So ayun. Ayun lang naman so far. Tapos lipat tayo sa loob. Kasi dito medyo meron na tayong mga pinalit. Wait lang guys. Yan. Ito, kitang-kita nyo na yung pinalit natin. Honda room light. Tapos start natin. Ayan guys. Buo pa naman sidings niya lahat. Ito ang pambansang mark ng GE. Kung masyado ng laspag, ito sobrang kinis pa. Tapos ayan, dito sa likod, wala naman sa likod, matings lang. Dito sa unahan, ito spoon na rear view kasi wala naman Mugen na rear view. So spoon talaga ang tugo natin para wide. Tapos ito head unit ng GM6, ni-retrofit lang natin para lang may Bluetooth. Tapos dito sa pedal, sabi ko kung kita pa, Mugen pedals. Dito naman sa steering wheel, Momo na Monte Carlo na 350mm. Tapos Works bell na short hub para pag nag paddle shifter tayo, ready na. Nag spacer lang muna ako. Wala pa kasing budget pang ano, wala pang budget pang talagang pang paddle shifter. Tapos kinabitan na rin natin to ng DeFi gauge na N2 plus. Ayan, tama ba? Ayun, N2 plus nga. So yan, si Gilbert Junior Velasco lahat may pakana yan. Kaya usually kasi dito yung nakakabit eh. Pero ito, nagawa niya ng paraan dito na pagkasya ni Boss Gilbert. So ito is oil temp, oil pressure, water temp. Tapos lahat grade gauges. So ayan, yan lang naman ang meron dito sa loob ng just natin. Tapos ayan guys, yan yung mileage, untampered 51 na ngayon. Sobrang lakas ko kumain ng mileage, 51,000. Yan guys, nakuha ko to, may sapot-sapot pa. Basta kompleto, may amag, may sapot. Tapos pinadetail na lang natin. Yan guys, so kita nyo naman, ultimo shift knob, ultimo controls, pati steering wheel nyan. Grabe guys, sidings lang talaga yung medyo gamit na. Pero the rest, ultimo ceiling, ang linis pa. Napalinis natin. Yan guys, shift knob. So pag may update tayong bago dito, i-post na natin. Pero so far wala pang budget masyado kasi pandili car namin to ni Missy sa kanila mami at daddy. Yung city nasa atin pa rin, wala lang update kaya hindi ko rin ma-update. So ayun guys, back to vlogging tayo. Medyo naghayatos lang at tinatamad, ang dami kasing ginaasagaso sa buhay. So ayun, ito ang reveal ng ating bagong project na daily car. So pag nakabit na yung wheels, pakita ko sa inyo. Ayan guys, so isa pang indication na sariwa talaga. Tignan nyo yung lines na to. Ayan guys, na PDR na yan syempre, pero tingnan nyo guys, walang alon yan. Ang major, siguro ang major lang na kailangan palitan itong windshield.
Kasi hindi ko alam kung anong ginawa dito, bakit may mga blade marks. Hindi na talaga siya kayang habulin. So ayun, tapos syempre tint natin, Boss JMR. Ito guys, yan, X-Films number 1. One tip guys, walang problema sa mga high-end na tint, pero kasi na-experience ko before, yung city ko naka-stick. Kaso medyo hindi maganda pagkakakabit. Nagpapalit ako. So nung pinapalitan ko siya ng X-Films ni Boss JMR, tinest nila Ma'am Cresny yung ano, tawag doon, yung meter ng tint ko, kung ilan ng tawag doon, ilan ang UV, basta isa UV niya. So pagka-testing nila Ma'am Cresny, sabi nila ang ganda ng tint ko, bakit pa daw papalit. Nung kinabit yung X-Films na Elite, parehong-pareho ng stick na mid-variant. So life hack yun guys, makakamura ka sa stick. Yung stick nila na Elite, pareho lang ng ang X-Films na Elite pareho lang ng spec na mid-variant. So life hack yun. Tapos ang ganda pa nila mag-install. So bonus yun, for less than 10,000 naka premium tint ka na hindi sasakit ang balat mo. The best yun. Tapos may warranty pa, di ba? Kaya panalo yun kila Boss JMR sa buds. Diyan kayo magpatin. Sa kayo mga naghahanap ng mga blue glass, yan, diyan kayo pumunta. Lalo sa BRV, meron din silang blue side mirror. Tapos nakalimutan ko pa pala, eto, Cusco na short antenna. Yan. Yan lang guys, simple lang yung build natin. Hindi na to didiin masyado, siguro naman. Natuto na tayo. Pero tingnan natin. Saka pakita ko sa inyo yung next natin sa next natin na vlog, yung suspension saka yung wheel set. Pagsabay na natin. So thank you guys for watching. Like and subscribe.